Ganito rin yan, no? Lubog rin yan, no? Pag-asa pa pala. At ito na nga yung part 2. So galing ako doon sa palaisdaan kanina, yung sa part 1. Ngayon pupunta sana ako ng Kubo para makipagkita sa mga tropa. Mustahin. Problema, hindi madaanan. Yung papunta doon, ayan, haba ng pila. May nakakadaan naman pero yung mga malalaking sasakyan lang, ayan, kagaya niyan. At yung mga matataas na motor. Ako, ayoko nang i-risk. So ang ginawa ko, bumalik na lang ako. At yan nga, may naisip kami ni Mrs. Pero actually siya lang talaga nakaisip nito. Alam mo naman mga lalaki, majority sa atin hindi natin iniisip mga ganito eh. So naisip niya na magbigay kahit papaano ng konting tulong man lang. Kasi medyo mataas rin yung tubig doon sa kanila, sa area nila. Dahil malapit rin sa ilog at sa dagat. Kaya yan, namimili muna tayo. Kahit papaano meron tayong maibigay. Hindi naman talaga kami sikat na mga vlogger. Kagaya ng iba na talagang sobrang dami nang binibigay. Pero actually, hindi talaga namin plano maging vlogger. Naisip lang namin na gumawa ng page at gumawa ng video. Pero hindi talaga namin nasa na maging kahit pa paano konting vlog ano. Pero yan nga, hindi naman kami ganun kalaking vlog o ganun kalaking page. Konti lang followers namin. Pero at least, meron tayong maibigay. Ang importante dito yung motive namin eh. Kaya hindi namin papakita kung paano namin binigay yung mga groceries na to para naman wala kayong masabi sa amin. Pero syempre papakita pa rin namin yung mga videos na talaga naibigay namin. Baka sabihin nyo, tinago lang namin to sa bahay. Kinabukasan nga, bago natin pamigay yung mga groceries, meron tayong personal devotion sa umaga. Saktong-sakto. Ang galing talaga ni Lord. Sakto sa araw na to. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. But wait, there's more. Nag-follow up pa si God. Ang sabi dito, are you compelled to go and tell others? Today, ask God to show you how you can serve others like He has served you. Ang galing, saktong-sakto para sa araw na to. At akala ko tapos na, hindi pa pala. Ito ang challenge. Ask God to show you opportunities to serve those around you today. Aba, talagang tatlong sapul. At ito nga, hinahanda ko na yung mga ipamimigay nating groceries. Motor lang ako kasi pag e-bike alanganin kasi may mga baha pa rin. So hindi ako sigurado kung makakalagpas ako ng baha kung e-bike ang gamit. Kaya ito lalagay ko sa waterproof container, baka umulan eh. Pero maliban sa groceries, ito ang pinaka-importanteng ibibigay ko sa kanila, ang gospel tract. Since nandito naman kayo, bigyan nyo na lang ako ng ilang segundo nyo para explain kung anong laman nitong gospel tract na to. First, God loves you at gusto kanya mabuhay to the fullest. Ang problema, naging makasalanan tayo mga tao simula kay Adam and Eve. Dahil sa kasalanan na yun, nagkaroon tayo ng separation from God. Naalala nyo yung Old Testament na kailangan unblemished or perfect yung animal sacrifices nila? Ganon din sa New Testament. Kaso, hindi na lamang i-sacrifice. Since lahat ng tao makasalanan, nagkatawang tao si Jesus para i-fulfill ito para sa atin kasi siya lang ang perfect. Jesus Christ is the only way to redeem us and save us. Ito ang grace na binigay ni God sa atin kahit di natin deserve. We will be saved through faith in Jesus and not by works. Yung good works natin or yung magagandang ginagawa natin, result lang yan dahil ligtas na tayo, pero hindi yan ang dahilan ba tayo saved. Anong purpose nung mga ginagawa natin mabuti sa kapwa? Kung tama ang heart natin, ang sabi ni Jesus, may reward yan sa heaven. Magkahiwalay ang pagpasok sa heaven at yung reward kung nasa heaven na tayo. Binanggit yan ni Jesus several times sa gospel at sa revelation na rin. So, yan ang summary ng small booklet na to. Sana kinalabit kayo ng Holy Spirit while listening to this. Tara, punta tayo ng palaisdaan. Tingnan natin kung makakadaan tong motor natin. Ayan, dala ko na yung mga groceries sa likod ko. Naka-waterproof yan. Kahit umulan ng malakas, di mababasa yan. Yan, at dumating na tayo. May kataasan din pala yung tubig kasi sakto high tide papuntang Kubo. Pero passable naman, kayang lakarin. Ayan, pagdating ko ng Kubo, nabutan ko sila nagtatali ng mga alimango. At yung kasamahan ko, doon pumunta sa may pond namin, sa may palaisdaan namin yan. Papunta muna siya doon, may kukunin siya. Nakikita nyo tong mga alimango nandito sa lagayan na kulay blue. Ito yung mga alimango namin galing sa palaisdaan. Nangihina sila pero buhay pa. Sabi nila, ganun daw talaga pag pinasukan ng baha, pinasukan ng tabang. Pero nagsusurvive naman daw yan sila kasi malalakas yung mga alimango. Papalakasin muna namin itong mga alimango na to at bukas ibabalik namin sa aming palaisdaan.
At ito nga, binigay ko na yung mga groceries sa mga kasamahan ko at may naiwan pang isa kasi wala yung isang tropa. At ako rin, may naiuwi rin akong ulam sa bahay pang dinner namin at ulam rin ng mga alimango. So ayan, pag uwi natin, mukhang naging submarine tong Honda Click natin. Pero sobrang ganda nitong Honda Click kasi kayang lumusong ng mga baha. Honda Philippines, baka naman. Pero yun nga, medyo maganda yung balita kanina tungkol sa alimango namin sa palaisdaan. Mukhang marami pang naiwan at marami pang mahuli ulit. Pero bibigyan namin kay Lord lahat yan kung ilan ang bibigay niyang harvest sa amin sa September. So si God nang bahala dyan. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.